tonight can still view what transpired tonight. So, Ma'am Rox, again, thank you so much. And class, this will be an active participation. So please listen carefully. Parang nag-ano yata, Rox? Parang lumiit. Opo, ma'am. Nag-ganit po ako. Ay. Ayan, so nag-prepare talaga si Ma'am Roxanne sa atin. So, listen. And Saglit lang po, ma'am, ha? Okay, so if you have questions that you want to ask, don't be shy. Lahat. Ako po Good evening, ma'am. Roxanne Crisostomo. Dito po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dito po sa Mimaropa Region. Dito po sa Calapan City, Oriental Mindoro. So yung topic po natin for tonight, fish health management po. Mag-ano lang po ako, ha? Mag-permission lang po ako na hindi ako mag-on ng camera kasi nadidistract ako. Thank you po. So let's start po. So to start, hindi po nag-move, no? Ayaw, ma'am. Po, nag-move. Ayan. Ito na lang po. Okay, so to start po, ito po yung layout natin. So first po, i-define po natin kung ano po yung disease. And then yung epidemiological triad. Next po is the classification of diseases. Ito po yung environmental, nutritional, infectious. So infectious po, meron pong parasite, bacteria, virus, and fungi. And then disease diagnosis and prevention, control, and treatment. So first po, let us define po what is a disease. It is a deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism. So sabi po dito, kapag ka po deviation, meron pong changes dun po sa kanyang current state or condition. Pag sinabi po natin physical, ito po yung mga bagay na panlabas. Ano po? So ito po yung pwedeng nakakita tayo ng deformities. And then halimbawa po, discoloration, patches, mga ganun po. Pag sinabi po natin social well-being, ang pinag-uusapan po natin dito yung kanyang behavior. So for example, dapat nag-schooling siya pero nag-loner siya. Dapat nasa bottom dweller dapat siya pero nagsa-surfacing. So nakikita rin natin na inactive siya at saka hindi siya kumakain. So mga ganung bagay. So it involves a well-defined set of symptoms. So may nakikita daw tayo mga simptomas na nakakaapekto dun sa kanyang normal function. Pwede rin daw itong inherited or caused by pathogen. So i-compare po natin. Yung inherited po kasi, meron po kasing dalawang klase ng transmission ng disease. So yung pong una, yung pong vertical transmission na sinasabi. Sa vertical transmission po, ito po yung namamana from the parent to the offspring. Samantalang ito naman pong isa, yung pong horizontal transmission. Sa horizontal transmission po, nagkakaroon ng transmission of disease dahil sa cohabitation or dahil nandun sila sa iisang environment at with the presence of the pathogens. So yun po. Yung dietary deficiency, ang pinag-uusapan po dito ay yun pong malnutrition. Kasi kahit po mga isda, kagaya rin ng tao, meron din tayong mga nutritional requirement. And then yung physical and chemical factors in the environment, ito po tumutukoy po ito dun sa ating water quality. So sa water quality po natin, tinetest po natin yun for, chinecheck po natin yung physico-chemical parameters. Pag sinabi po natin physical parameters, ito po yung mga bagay na kaya nating i-describe kahit na nakatingin lang tayo. For example, nakita natin clear ang tubig. Ibig sabihin, pwede nating i-assume na walang presence ng algae. Kung sobrang green naman at hindi na natin makita masyadong turbid ang tubig, pwede nating masabi na mayroong algal bloom. So yun po yung mga physical parameters. Pag sinabi po natin chemical factors or chemical parameters, ito po yung mga bagay na kinakailangan po natin ng gamit to measure. Kagaya po ng pH. Halimbawa po, pH, kailangan natin ng pH meter. Kung DO or dissolved oxygen, kailangan natin ng DO meter. So ganun po. So it may cause slower growth, pwedeng maging stunted growth or bansot, or pwede rin magkaroon po tayo ng high mortalities. So yung effect niya sa farmers, ang mangyayari po, magdi-decrease po yung production, at the same time po yung profit. Or worst pa po doon, na pwede po silang malugi.
So dito po sa relationship ng host, environment, and pathogen, so epidemiological triad or yung Sinisco's diagram, dito po ay pinapakita po yung relationship ng host, ng pathogen, at saka ng environment. Ang pathogen po kasi present na yan. So meron na tayong parasite, meron tayong bacteria, meron tayong virus, at saka po fungi. So sa host factor, ano po ba yon? So sa age or size, may mga sakit na mas madaling tamaan yung mas bata o mas maliliit na isda compared dun sa mas malalaki. So dito po sa health status, tumutukoy po ito dun sa malnutrition. Mas mabilis tamaan ng sakit yung mga isda na malnourished compared dun sa healthy. Dito po sa species and innate susceptibility, tumutukoy po ito, meron silang relationship. Halimbawa po, yung disease na tilapia lake virus, ang tinatamaan niyang species ay yung iba't ibang species ng tilapia. Oreochromis niloticus, Oreochromis mozambicus, and the like. So yun po. Pero hindi siya nakakahawa doon sa shrimp. Ganun din po, vice versa, may mga sakit po ang crustaceans, ang crab, at saka ang shrimp na nagkakahawahan sila, kagaya po ng white spot syndrome virus, pero hindi po nila nahahawa yung tilapia. Okay, so dito po sa environmental factors, high stocking density, lack of dissolved oxygen, changes in pH, toxic gases, and pollution. Kung mapapansin po natin, yung nakalagay po dito ay ito yung mga bagay na nakaka-stress. Ano po? Cause po ito or stress factor. So pag pinagsama-sama po natin sila, for example, meron tayong present ang ating virus. Ngayon po, susceptible po ang ating species. Tapos po, ang ating pa pong environment ay crowded. So, itong tatlong to, magkakasama-sama, itong gitnang to, ito po yung stress factor. So, mas malaki yung stress factor or mas marami yung factors na nakaka-stress, mas malaki po yung chance na magkaroon ng disease. Okay, so dito po, ipinapakita lang po dito na yung pathogen po ay present. Ang pagkakaiba lang po sa picture, meron tayong yung una, ang kanyang setup ay meron siyang tamang stocking density. So maluwag sila, kasya, tama lang yung pagkain. So na-maintain nila na maganda yung water quality. So dahil doon, kahit na present yung pathogen, pwedeng maiwasan na magkaroon ng sakit. However, dito naman po sa kabila, present din po ang pathogen, pero overstocking pa siya. So dahil sa overstocking siya, pangit din yung kanyang quality ng tubig. So malaki yung chance na magkaroon po ng disease. So common signs of diseases, ano ba yung mga pwede nating ma-observe kapag meron pong disease? So cessation of feeding, hindi po kumakain, lethargy, inactiveness, body discoloration, change in swimming behavior, so pwedeng erratic swimming, so hindi stable. Pwedeng namamayat or hindi po lumalaki yung ating mga isda. So mortalities, namamatayan. So yun po yung mga common signs. So sa classification of diseases po, meron po tayong first po yung environmental diseases. So dito po ang pinag-uusapan po natin ay una po caused mainly by poor water quality. So ito po yung common na naririnig po natin na fish kill. So ano ba yung cause ng fish kill? So ito po yung mababang concentration po ng dissolved oxygen. So dahil dissolved oxygen issue siya, hindi siya infective, no? Kasi hindi naman involve yung pathogen, pero pwedeng maapektuhan yung entire cultured population. So pagka namatay dahil sa fish kill, dahil nagkulang po sa oxygen, patay po lahat. So bakit po ba nagkakaganon? Dito po, kapag madaling araw, mababa po yung level ng dissolved oxygen. Tapos kapag po tanghali, tumataas po yan. Tapos po kapag po gumagabi, bumababa po ulit. Pagdating po ng madaling araw, bumababa po ulit yung DO level. So bakit po ganon? Kasi doon po sa ating environment, meron tayong mga tinatawag na present po yung mga phytoplanktons. At yung phytoplanktons, dahil meron po ditong present na carbon dioxide with the help of the energy coming from the sun, nagkakaroon po tayo ng process na tinatawag na photosynthesis. At ano ba nangyayari kapag merong photosynthesis? So nagkakaroon po ng production of oxygen. So kaya po kapag mainit, mataas yung level ng DO. So bakit naman po bumabagsak pagka madaling araw? Kasi po, yung isda natin,
Yung mga phytoplanktons na present dito sa tubig, lahat po yan hihinga. So gagamitin nila yung oxygen for respiration. At the same time po, yung mga organic matter na nag-settle sa bottom at iba pa pong mga waste material kagaya po ng mga excess feeds, yung mga hindi nakain na feeds, at the same time yung mga fecal matter, lahat po yun gagamit ng oxygen for decomposition. So kaya bumabagsak. So ano ba yung mga disease po na related po sa environmental diseases? So first is the hypoxia or asphyxiation. Ang nangyayari po, bumabagsak yung dissolved oxygen. So ito na nga po yung mga factors na binanggit ko kanina. Mayroong algal bloom, meron pong overstocking, merong high decomposition rate, no? So ang nangyayari po, yung isda natin nagpupunta sa surface, nagsa-surfacing sila kasi hindi na sila maayos na nakakahinga. At the same time, rapid opercular movement. So kung bakit rapid, parang pagka tayo hinihingal, so sa tao din kapag hinihingal tayo dahil hindi tayo masyadong makahinga, so ganun din po yun sa isda. So next is the gas embolism or gas bubble disease. So ito naman po, opposite naman ito nung hypoxia or asphyxiation. Ang nangyayari naman po dito, supersaturation of dissolved gases. So pwedeng nitrogen or oxygen. So bakit naman po nagkakaganon? Ganon din. Doon sa may relation din ito doon sa algal bloom. So sa algal bloom, kapag nga po, 'di ba, maraming algae at maraming nag-produce ng oxygen, possible na hindi kayanin yung sobrang taas na level ng dissolved gases, pwedeng hindi kayanin ng larval stages ng isda at maapektuhan po sila. So yung mga pwede nating makita, merong mga bubbles na nag-a-appear sa abdominal cavity, sa eye, sa skin, sa gills, sa fins. So all over the body. Tapos po, meron pong exophthalmia or yung bulging of the eyes. So next po is ammonia toxicity. So dito po sa picture po dito sa kanan, so i-explain ko po, no. Actually itong picture na to ay nagpapakita ng nitrogen cycle sa ilalim ng tubig. So mangyari po, let us assume po na madami po itong isda, no? Madaming isda. Mataas yung iyong stocking density. So kung mataas po yung iyong stocking density, ang mangyayari po kasi, marami ka ring pakakainin na isda. Di ba po pagka nagpapakain naman tayo ng isda, hindi naman yun 100% na kakain or nako-consume. Merong percentage na natitira at hindi na kakain na nagsisettle po sa bottom at nagiging waste. Okay, so may waste tayo dito ng uneaten feeds. Pagkatapos, kung marami tayong isda at maraming kumain, marami rin yung isda na dudumi. So marami rin yung fecal matter dito. And then, yung other organic loads pa na pwede pa rin pong mag-settle po dito sa bottom. So dahil po doon, ang nangyayari, tumataas yung level of ammonia. Okay, so yung ammonia po ay toxic form. So ano ba nangyayari kapag mataas yung level of ammonia? Nagkakaroon po ng gill hyperplasia. Pag sinabi nating hyperplasia, ibig sabihin ay enlargement of the organ. So in this case, ang tinutukoy niyang organ ay yung ating gills, no? And then magkakaroon po ng hemolysis or destruction of the red blood cells. So bakit ba importante ang red blood cells? Kasi dun sa red blood cells, nandun yung protein na tinatawag natin na hemoglobin. So ano ang ginagawa ng hemoglobin? Yung hemoglobin na yon, yun yung nagke-carry ng oxygen na nasa dugo, papunta sa iba't ibang parts ng ating katawan, especially dun sa ating brain para makapag-function ng maayos. So kapag nagkaroon ng destruction of the RBC, ang mangyayari, magkakaroon ng irritation of the nervous system. So ano ba yung mga parts na included sa nervous system? It is the brain, the spinal cord, and the nerves, no? So yung levels na mataas sa 0.1 mg per liter ay ano na po, toxic na. Okay? So yung next pong environmental disease, yun po yung nitrite toxicity. Babalik po tayo dun sa picture, no? Explain ko ulit. So nandito tayo sa ammonia. Yung ammonia ay toxic form. Meron po tayong tinatawag na nitrification process na nangyayari sa ilalim, no? Ang nitrification ay ang meaning niya oxidation of ammonium ion with the help of the nitrifying bacteria. At ang nangyayari po from ammonia, nako-convert siya into nitrite. Yung nitrite po ay
toxic form pa rin. Pero hindi doon natatapos yung cycle, nagkakaroon po ng another nitrification process at yung end product niya ay nagiging nitrates. Yung nitrates, hindi na siya toxic form. Itong nitrates na to, ito naman po yung kinoconsume ng aquatic plants para sa growth ng kanilang mga ugat or roots. So, ibig sabihin po, dalawa lang yung toxic form, yung ammonia at saka po yung nitrite. So, kapag ka po nagkaroon ng nitrite toxicity, kanina po nabanggit ko na since related naman yung ammonia sa nitrite, nagkaroon tayo ng destruction of the red blood cell. So, dito po pinapakita na meron tayong brown blood disease. Bakit kaya naging brown blood? Kasi po, di ba kanina nasira yung red blood cells natin? So, yung blood niya yon naging brown na. Ano ang pagkakaiba nilang dalawa? Yung red blood cells nagkikerry ng oxygen, yung hemoglobin. Samantalang dito, yung brown blood na mayroong methemoglobin ay hindi nagdadala ng oxygen. So dahil doon, nagkakaroon ng respiratory stress. So yun. Dito naman po sa hydrogen sulfide toxicity, o kanina ang toxicity na sa water, ngayon naman, ito namang hydrogen sulfide na andun sa sediments or nandun sa bottom. Di ba yung mga waste material natin, nagsettle naman siya sa bottom? So, dahil may mga organic loads po doon, nagkakaroon ng decomposition at yung result ng anaerobic bacterial action and decomposition, so yun po yung nagiging tumataas yung level ng hydrogen sulfide. At pagka po tumaas yun, nagkakaroon po ng suffocation. Kapag may mga eggs na nasa ilalim, reduced hatchability of eggs at saka po pwedeng maapektuhan din yung kanilang gills. Okay, so yung next po, so una po yung environmental diseases, natapos na tayo. So nutritional diseases naman po. Pag sinabi po nating related sa nutrition, so ito po yung kakulangan o sobrang mga nutrients, no? So sabi, ang nutritional diseases are caused by deficiency, kakulangan, or excess, ibig sabihin sobra, o yung improper balance of food components na pwedeng result po ng improper formulation, improper using imbalanced ingredients, at saka improper processing. So ibig sabihin, kung ano man po yung kulang at ano man po yung sobra doon sa nutrition na naibibigay versus doon sa kanilang requirement ay hindi rin po maganda. So most nutritional diseases are chronic in nature. Ibig sabihin, ito po yun, nade-develop siya ng mabagal. So hindi natin agad napapansin yung effect ng nutritional disease. At tumatagal siya ng mahabang mga ilang panahon, ano po, bago natin ma-observe na meron na palang disease due to lack of certain nutrients na kailangan. So yung undernourished animals cannot maintain health and growth regardless of the quality of the environment. So kahit na maganda raw yung ating water quality, kung yung ating mga isda ay hindi natin napapakain ng tama, kulang sa nutrition, hindi tayo pwedeng mag-expect ng magandang production. So dito, sa nutritional disease, yung sabi, amount of essential nutrients required by fish depends on species, stage of development, feeding habit, type of culture. So dito po sa vitamin C deficiency, sa finfish, sa isda po, meron pong sinasabi na fish scurvy. So ito pong picture na to, ano po, ito po yung normal. Samantala naman, ito yung dalawang nasa magkabila, ito po yung merong fish scurvy. So pwedeng dalawa, no, yung nangyayari. Pwedeng meron silang lordosis or meron silang kyphosis. So ano ba yung mga yon? Pag sinabi natin lordosis, letter L siya, nakaliyad. Pagka sinabi natin kyphosis, letter K, kuba. So yun po. Kasi nagkakaroon sila ng problem doon sa spinal cord. Dahil doon sa kakulangan ng vitamin C. So bakit po ba importante yung vitamin C doon sa dito po sa ating mga spinal cord rin? Dahil doon sa collagen. Yung collagen kasi yun yung nag-hold ng ating muscles, ng ating bones, at saka ng other tissues together. So kung walang collagen synthesis dahil sa kulang yung vitamin C, kaya po nagkakaroon ng deformities. So sa shrimp naman po, meron tinatawag na black death disease or yung melanization ng loose connective tissues.
under dun sa skeleton, na makikita rin natin sa abdomen, sa carapace, sa gills, sa ating mga gut. So yung itsura po ng Black Death disease, kung naka-observe nyo po yung naglagay kayo ng binili nyong hipon sa ref, tapos natagalan po ng ilang panahon na kusa na siyang nagbablack. So yun, melanization po yun ng connective tissues. Ay, o pala, dahil po wala tayong pre-test at medyo boring kasi yung description ng mga disease, so may quiz tayo, no? So ita-type niya lang po yung letter na lang para hindi na mahaba, para lang meron tayong konting interaction po, no? So may first question. So dito po. So question number 1, disease that are chronic in nature, developing over extended period of time. So ito po, A, environmental diseases, B, infectious diseases, C, nutritional, D, all of the above. Pwedeng sa chat box. Ayun, nakakita na ako ng tama. Okay po. So hindi natin patatagalin kasi medyo mahaba yung lecture, no? So yung tamang sagot po dyan ay nutritional diseases po. Okay? So next. So it is a deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism. So ano po siya? A, ulcer, B, necrosis, C, hyperplasia, or D, disease. Okay po. So disease po ang tama, no? So yun po. So number 3 po, question. Common cause po ng kill. So A, dissolved oxygen depletion. B, supersaturation of dissolved gases. C, parasitism. D, bacterial infection. Okay po. So tama, no? So dissolved oxygen depletion po. May next pa ba? Okay po. So proceed tayo dun sa next topic, which is the infectious diseases. So medyo mahaba po kasi ito. So sana maging patient din po kayo makinig, no? So infectious diseases po are caused by pathogens. So parasite, bacteria, virus, and fungi. So it can be transmitted from one infected fish to another by horizontal or vertical transmission. So of course, occurrence of infection increases with poor water quality and low fish immunity. So mas pangit yung tubig natin, mas posible na mas mabilis yung transmission po ng mga sakit. So first po, parasitic diseases. So ito po yung parasite, no? Parasite is an organism that lives on host organism for food at the expense of its host. So ibig sabihin po, yung mga parasite natin, nakikinabang yung parasite, tapos yung ating host po ay hindi, no? At the same time, yung host natin nadadamage siya kasi pwede siyang magkaroon ng mga sakit. So yung ectoparasite po, ecto means outside. So naapektuhan niya yung ating mga external surface, kagaya ng skin, gills, fins po. And then endoparasite, endo means inside. So ito naman po yung naapektuhan yung ating po yung kanilang mga internal organs. Okay po, so sa protozoan infection, so white spot disease po or yung ick na tinatawag. So ano po ba ang protozoan? So protozoan are unicellular microscopic organisms that have specialized structure for locomotion, para sa food nila, for attachment, at the same time for protection. So sila po yung gumagamit ng merong mga ciliates or cilia and flagella. So ano ba yung cilia and flagella? Yung cilia and flagella are hair-like structures
na ginagamit nila for locomotion, na ang pagkakaiba lang nila yung cilia mas maikse compared dun sa flagella. So dito sa white spot disease or yung ick na tinatawag, ang ating causative agent ay ang Ichthyopteris multifidus sa fresh water, tapos Cryptocaryon irritans sa salt water. So ito yung mga species na naapektuhan. Ang nakikita natin, kaya siya tinawag na white spot disease kasi parang pag tinignan natin yung picture, no, parang makakita tayo ng mga spots na puti-puti. So kaya siya tinawag na white spot disease. Pero actually, yun yung mga parasites. So kung bakit mahirap tanggalin yung white spot or yung ick, no, na tinatawag, kasi ang kanyang tendency, yung ick na to, kaya niyang mag-burrow dun sa o lumubog or yun po, pagpunta dun sa epithelium. Yung epithelium, yun yung skin outer layer of the skin, no? So pwede siyang mag-burrow doon. So kaya kahit na halimbawa magkaroon tayo ng saltwater bath or freshwater bath, depende kung... So pagka tayo ay may fresh water na parasite, ang atin ay saltwater bath. Kaya tayo naman ay, ang parasite natin ay galing sa saltwater, freshwater bath. So binabago lang natin yung environment niya na hindi maging conducive or ideal para sa kanya, para bumitaw siya, no? Pero dito nga sa case nga ng ick, kaya bakit mahirap tanggalin, dahil nga kaya niya mag-burrow doon sa epithelium. So dito po, ginagawa ng, bukod dun sa mga ano natin, salt water and freshwater bath, pwede rin yung formalin bath. So kung papansin natin, sabihin natin bakit fino-formalin na agad, buhay pa naman. So saglit lang kasi siya, no? Parang good for 1 hour. Tapos ano lang siya, ang pinaka-purpose lang niya para bumitaw lang yung parasites doon sa ating host. Ito naman copper sulfate, ang ginagawa niya parang fungicide na ang kanyang tina-target yung point of attachment. So para mawala. Pero minsan hindi nga rin po talaga naging 100% na natatanggal. So yung velvet disease naman po, siya naman ay flagellates, no? Ang kanya namang causative agent ay yung Amyloidium ocellatum. So dito sa velvet disease, para siyang dusty appearance kasi actually itong picture na to ay gills po ito. So kung papansin natin, para siyang may alikabok, no? Kaya siya tinawag na dusty appearance. Pero actually ito po ay mga parasites. Tapos anong nangyayari kapag madami na kasi sila, syempre irritated yung ating mga isda. Ang ginagawa niya, irarab niya yung katawan niya doon sa surfaces. At kapag nangyari yun, syempre pwedeng magkaroon siya ng sugat at magkakaroon naman ng pag-atake naman ng bakterya. So secondary bacterial infection naman ang mangyayari. So freshwater bath para ma-drop yung mga parasite doon mawala doon sa gills. So sa next po, trichotillomaniasis. So ciliate siya. Ito naman actually ang ganda niya sa microscope, no? Kasi yung ano niya, yung design. At the same time, medyo mabilis yung movement niya. Pero ano siya, parasite. Ang pagkakaiba nitong trichodina doon sa ick, no? Ay itong trichodina kasi ay free living lang sa tubig. So kapag mabilis dumami ang trichodina, indication 'yon na pangit yung ating water quality. At kapag nagpalit tayo ng tubig, most of the trichodinas ay makasama na rin dun sa tubig na inalis natin. Kaya mas mabilis itong mawala or i-treat compared dun sa white spot disease. So anong nangyayari? Pagka maraming trichodina, magkakaroon ng slime over dun sa body surfaces na, tapos yung magkakaroon ng respiratory distress. Okay, so next po is worm infection. So meron tayong tinatawag na flatworm. So pasintabi, no, kung meron pong kumakain kasi ang ating topic ay hindi maganda. Okay, so sa flatworm po, meron tayong dalawang klase, no? Ito yung mga fluke na tinatawag. Meron tayong monogeneans and meron tayong digeneans. So sabi, yung monogeneans, yun yung ectoparasite or outside. Ito yung mga nakikita natin sa gills, sa skin at saka sa fins. Tapos meron tayong digeneans na endoparasitic or nakikita natin sa mga internal organs. Ano ba ang pagkakaiba nila? Yung monogeneans,
yung kanyang reproduction ay solely through sexual reproduction lang. Samantalang yung digynians, nakakapag-reproduce siya kapag ka-adult through sexual reproduction at nakakapag-produce din siya kapag ka siya nasa larval stage pa lang through asexual reproduction. So, ganun po ang pagkakaiba nila. So, ito, sa monogynians muna tayo. Meron dito yung picture, yung Dactylogyrus at saka po yung Gyrodactylus. So, ito yung parang magkamukha lang, no? Pareho silang merong hooks dito sa ilalim, and then itong babang to, tinatawag tong opisthaftor. At yung identification para malaman natin kung Dactylogyrus ba sila or Gyrodactylus ay dito sa head. Yung ating Dactylogyrus, ang kanyang shape ng head ay scallop shape, samantalang ang ating Gyrodactylus ay V-shape, no? Tapos dito sa Dactylogyrus, meron tayong 2 pairs of eye spots. So ito po yung hinahanap. Kapag nakakita tayo ng eye spots, so 4 yan, yun yung makakapagsabi na siya ay Dactylogyrus. Okay. So ano ba nangyayari pagka marami yung sa gills? No? Dahil nasa gills sila, naapektuhan yung kanilang respiration. Kaya nagkakaroon ng respiratory distress. So yun din, salt solution, freshwater bath, and then formalin lang din. So dito sa tapeworm, ito namang tapeworm, ito naman yung tinatawag natin na cestode. Kung bakit siya tinawag na tapeworm? Kasi kapag tinignan natin yung structure niya, para siyang tape. Okay? So flat na mahaba. Tapos ang nangyayari sa kanya, since parasite din siya, meron din siya mga hook at saka mga suckers. Kasi ano ba ang ginagawa ng mga parasite? Naghuhook sila or yung mga suckers nila to para higupin yung mga blood, no? Or food, ganon. Kaya kumaga, dun sa point of attachment nila, usually merong mga nagkakaroon minsan ng mga sugat or nagkakaroon ng halimbawa anemia kasi nasobrahan na yung dami ng dugo na nawala. Or may sugat kaya merong hemorrhage or bleeding. So ito, yung tapeworm, endoparasitic siya. Tapos ribbon-like, yun nga. So flat nga siya. Tapos nakikita natin sa mga intestine ng isda. Kapag lumalaki yung parasite, ang nangyari dun sa isda nating inaalagaan ay hindi siya masyadong lumalaki. Kasi bakit? Yung nutrients na dapat nakukonsumo ng isda ay nakukonsume ng ating parasite at siya ang lumalaki. So next po, roundworms. So kung bakit siya tinawag na roundworms? Kasi pabilog siya, no? Hindi siya flat. So ito naman po yung tinatawag natin na nematodes. Kung kanina, yung ating monogynians and digynians are yung ating flatworms, no? Ay monogynians and digynians, tapos yung ating tapeworm ay cestode, ito naman pong roundworms ay nematodes. So natatagpuan din siya sa stomach at saka sa intestine, tapos nagkakaroon ng swollen intestine kasi pwedeng namamaga dahil naandun yung parasite, pwedeng maapektuhan yung kanyang feeding kasi nga mawalan na siya ng gana kasi nga yung nutrients naman hindi niya na-absorb, tapos yung growth retardation. So next po, so crustacean infection. So kung bakit pag sinabi natin crustacean, ang una nating naiisip hipon, no? Hipon, crabs. So yun, mga crustaceans yun. Pero dito sa mga parasite, meron din tayong tinatawag na crustacean parasites. Kung bakit sila tinawag na crustacean? Kasi doon sa kanilang body segment, meron din shell. So yun. Kaya tinawag siyang crustacean parasite. So first po, yung Argillus or yung tinatawag natin na freshwater lice. So ito po yung mga species na tinatamaan or meron. Tapos nakikita natin yung parasite sa skin, sa fins, at saka po sa gills. So piercing sa host tissue, tapos secretion of digestive fluid. Ang nangyayari, lethargy or yung inactiveness, nagkakaroon ng hemorrhage or bleeding, and then ulceration. Pag sinabi natin ulceration, nagkakaroon ng sugat. Ang ginagawa naman ng potassium permanganate ay panglinis to ng sugat, so para mawala yung sa parasite.
Next po ay yung kaligus. Kung kanina yung Argillus ay freshwater lice, so yung kaligus naman po ay seawater naman. So sa alat naman siya, no? So natatagpuan natin siya doon sa mga marine fish. So nakikita na natin yung parasite sa skin, sa fins, at saka sa gills. So minsan naman, personally ako nakakita ko sa operculum, no? Nakakapit siya doon tapos buhay. So nung tinry kong kunin yung kaligus tapos nilagay ko sa daliri ko, ano pa siya kumapit, yung sobrang dikit. So yung suction ng blood, yun. Kasi tinry ko kasi buhay pa yung parasite that time. So yun. So nagkakaroon ng hemorrhage kasi nga kung nagsugat na, nagkakaroon ng bleeding at saka ulceration. Anyway, ang parasite kasi pare-pareho ng atake. Sa pag sinabi nating parasite, yung mga parasite ay kumakapit sa host kasi doon siya nakadepende yung kanyang food or yung kanyang mga nutrients na kailangan at minsan din yung kanyang life cycle. Kaya yung nangyayari doon sa parasitic, doon sa host, no, na merong parasite, pare-pareho lang din. It's either magkakaroon ng hemorrhage or ulcer, magkakaroon ng sugat, magkakaroon ng bleeding, tapos naapektuhan yung kanyang halimbawa yung kanyang social activities, no? Kasi kung na internal yon, hindi na siya kakain. So yung isopod, ito yung malaking parasite na kapag minsan doon sa mga binibili nating isda, ewan ko lang kung naka-encounter kayo, na kapag binuksan nyo yung kanyang bronchial cavity or yung bibig niya, merong akala natin parang dila na malaki, no? O yung itsura niya parang ipis. So yan yung tinatawag nating isopod. Hindi kailangan ng microscope para makita to kasi medyo malaki to eh. So masyado siyang visible. Para mawala yung parasite na to, pwede nating tanggalin through mechanical removal or basta na lang natin tanggalin. So pagka tinanggal natin yung parasite, mapapansin natin dito sa mga gills niya, minsan meron ng anemia or yung pag sinabi nating anemic, di ba? Ang sasabihin ay kulang ka sa dugo. So yun. So nagkakaroon siya ng anemia dahil dun sa sobrang suction ng blood sa kanya. So naaapektuhan na rin yung gills. So kapag merong parasite dito, naapektuhan yung kanyang opercular movement. Kasi nga merong nakabara na malaking parasite. Hindi rin siya masyado makakain at yung slow growth mangyayari kasi hindi siya makakain, no? So nagkakaroon ng necrosis doon sa area of attachment. Pag sinabi nating necrosis, ang ibig sabihin niya nagkakaroon ng death of the cells or tissues dahil doon sa unavailable blood supply. So yan, pwedeng tanggalin yung parasite through mechanical removal. So next po, yung Lernier, no? So mas kilala natin yung anchor worm. So malimit naman natin 'to nakikita doon sa carp. So sa koi carp, no? Pero ito rin yung iba pang species na pwedeng meron yan. Ang nangyayari, kung bakit siya tinawag the anchor worm, kasi meron siyang anchor. So kapag ka nagpunta siya doon sa host, bumabaon siya doon sa laman. Kaya makikita natin dito swollen, no? Or namamaga yung muscle. Kasi naka-anchor yung kanyang itong part na to. Tapos, dito sa anchor worm, ang infectious lang ay yung babae. Bakit babae? Kasi yung role lang ng lalaking anchor worm ay for sexual reproduction lang. At masasabi natin na babae to kasi yung letter V na yan, ito ay exact, no? So, kaya parang may V dyan. So, exact yan. So, yan yung babae. So, yung kanyang pagdami ay depende dun sa temperature. So, nagkakaroon nga ng, yan, swollen ulcers, scale damage, at weight loss. So, pwede rin itong tanggalin isa-isa. Nung nakakita ko dati ng anchor worm dun sa, actually, ano naman yun, gurami. Yung gurami kasi nalagyan ng koi na mayroong anchor worm. So, dahil sa cohabitation, nahawa. So tinatanggal ko siya isa-isa tapos ginagamot ko na lang yung sugat that time. So pero yon, masakit siya para dun sa isa kasi pagka tinanggal mo, since nakahook yan, definitely yung part ng muscle na yan, pag tinanggal mo, sugat talaga yan eh.
Okay, so may question ulit tayo. So far ba, mabilis ba yung discussion natin? Or medyo, naiintindihan naman po? Pwede ako makarinig po ng response? Okay lang po, ma'am. Okay lang po. Thank you po. Sakto lang naman po. Okay po. Sabihin nyo lang pagka hindi nyo na mag-gets kasi masyadong mabilis ha. Okay po, so next question po natin. So yung causative agent po ng velvet disease, so A, Cryptocardium irritans, B, Amyloidium oscillatum, C, Ethiopteris multifilus, or D, Trichodina. Patingin po ng answers. Okay po. So letter B po ang tamang sagot, no? So roundworm po. Monogenian, digenian, nematode, or cestode? Okay po. So tama pong sagot ay nematode. So ito po yung parasitic anchorworm. So ano po ba? Yung babae po ba? Yung lalaki? Pareho po ba or wala? Okay po. So congratulations po. Hindi naman po mahirap ating mga quiz, no? Madali lang. So move po tayo dun sa next po na infectious diseases. Yun po yung ating bacterial diseases po. So yung bacteria po are free-living, no? Free-living single-celled organisms capable of causing disease in a healthy individual. Parang dito sa picture, pinapakita ko na ito yung ating host. Healthy yung kanyang blood. Okay? Si leukocyte, no? So ito yung host natin, okay pa siya. Tapos yung bacteria natin, ito lang siya kaliit, no? So nagbabattle sila. Ang mangyayari, si bacteria, kaya niya magparami. At kapag ka napagod na at dumami na siya, definitely yung host natin na papagod rin at saka bumababa rin yung immune system. At kapag ka dumating yung time na weak na siya, aatake na yung maraming bacteria. So, yun po. So, bakit merong ganung klase ng bacteria? Kasi po, meron tayong mga tinatawag na opportunistic bacteria. So, hihintayin yung tamang pagkakataon na kaya niyang atakihin yung ating host, no? At yung bacteria ay makikita natin kahit saan. Merong bakterya sa tubig, sa lupa. So, yun po. Ang gamot po talaga sa bakterya ay antibiotics. However, kinakailangan po na hindi ma-abuse yung treatment. At the same time po, kung sa aquaculture, dinidiscourage natin yung paggamit ng antibiotics dahil dun sa antimicrobial resistance. Anyway po, i-discuss pa rin po naman natin mamaya yung mga prevention, treatment, at saka control po. So, sabi dito, yung mga bacteria po kayang magparami, no? By binary fission. Ito po, binary fission. So, ano ba ang ginagawa or nangyayari kapag may doon sa binary fission? Yun po yung asexual reproduction. So, naglagay lang po ako ng mga konting pictures para lang ipakita lang yung pagkakaiba. So, dito po sa binary fission, parang ang sinasabi po, meron kang parent cell. Pagkatapos, itong parent cell mo ay capable of producing two identical daughter cells through asexual reproduction. Ibig sabihin po si bacteria, kaya siya na present sa kahit na saan, dahil nga kaya niyang magparami, no? Na identical sa kanya. So yung pong mga shapes po ng bacteria, spherical, rod-like, and spiral. So ganyan po. Nilagay ko lang yung picture kasi kapag dun sa description ng mga sakit para ma-imagine nyo lang. No? And then meron tayong dalawang klase ng bacteria, yung gram-negative and gram-positive bacteria. So ano ba yung pagkakaiba nila? Yung pagkakaiba nila, yung sa gram-positive bacteria, yung peptidoglycan, ito yung violet, so makapal compared dun sa gram-negative. Ano naman ngayon kung makapal? So dito sa gram-positive, kapag nagkakaroon ng process na staining, ang nangyayari,
originally, yung pang-stain natin ay kulay na purple. So, kapag nilagay natin yun dun sa gram-positive, nare-retain niya yung color. Dahil nga, yung kanyang layer ay makapal. So, nagiging purple pa rin siya. Samantala, dun sa gram-negative, dahil hindi nare-retain, hindi niya kayang ma-retain yung color, pwede siya mag-change ng color into red or pink. Okay, so bakit siya importante? Kapag ka nag-analyze or sa laboratory, important yung yung pagbabago ng color to identify kung merong bacterial infection. So yun yung unang purpose. Ang second purpose niya to identify kung yung ating bacteria na present ay yung gram-positive or gram-negative. Kasi nga sa bacterial sa treatment ng bacteria, if ever na mag-a-apply ka ng antibiotics, ay dapat una tama yung yung gamot na ibinigay mo. So para magkaroon ka ng tamang gamot na ibibigay, dapat ma-identify mo rin ng tama kung ano yung klase ng bacteria ang dapat i-treat. So yun. So bacterial diseases po sa isda, columnaris disease caused by gram-negative aerobic, ibig sabihin ito yung mga bacteria na nabubuhay with the presence of the oxygen. Rad-like, bacterium cold, Flavobacterium columnare. So, ang nangyari, meron din mga spots dun sa head, sa fins, sa body, sa gills, at meron ding hemorrhage or pagdudugo ng ulcer. Ang ulcer ay sugat, no? So, mas mabilis siyang dumami kapag mataas yung temperature, kaya yung kanyang control ay pababain yung temperature. So, yung copper sulfate, ganun nga po yung kanina, yung sinabi ko rin na ang copper sulfate, ang ginagawa niya, ang kanyang tina-target ay yung mga ugat, no? Yun, parang yung approach dun sa paggamot dun sa mga punjay, yung ugat ang kanyang tina-target. So dito, Edwardshella septicemia caused by Edwardshella tarda, facultative anaerobic gram-negative rad. So sa facultative anaerobic, ibig sabihin yung bacteria na nabubuhay with or without the presence of the oxygen, no? Tapos gram-negative din siya. So ang nangyari, loss of pigmentation, necrotized tissue, ulcers, reddening of the fins and skin. So kung bakit siya nagre-red, kung bakit mapula, no? Kasi meron siyang mga sugat or ulcers. Kung may sugat at may ulcers, meron din siyang bleeding or yung hemorrhage. So nagkakaroon din ng hyperemia. Pag sinabi ng hyperemia, ibig sabihin yun yung excess blood. Enlargement of the liver and kidney, heavy parasitism. So minsan, yun nga, ang cause talaga niya, minsan nangyayari na meron munang parasitism na activity, so yun muna yung unang nangyari, at nagkaroon ng mga sugat bago pa nagkaroon ng bacterial infection. So kailangan nating i-improve yung water quality. Yung oxytetracycline, so ito actually, reference ko kasi nito ay yung health management in aquaculture. So ito yung nakalagay din sa libro, pero yung application ng mga gentong gamot, since siya ay mga kailangan ng kailangan ng tamang tao to yung mga licensed veterinarians na pwede lang magbigay. Hindi tayo pwedeng mag-self-medicate, no? So iniiwasan po natin yun. And then next po, vibriosis. So sa vibriosis, cause po ng Vibrio alganelliticus, angularium, or iba pang species po ng vibrio. Rad-shaped bacterium, gram-negative. And then yung kanyang mga species na naapektuhan, yung grouper, rabbitfish, milkfish, sea bass. Nagkakaroon po ng anorexia or yung loss of appetite. Sa anorexia, yung kumakain pero after nun, naduduwal or nailalabas din niya yung kanyang kinain. And then nagkakaroon ng darkening of fish, hemorrhage, and ulceration. So sugat, exophthalmia, bulging of the eyes, no? So ito yon. So nangyayari usually kapag summer months. So kailangan nating ma-maintain yung good water quality. So pareho lang din dun sa kanina. So ulitin ko ulit, itong oxytetracycline at saka yung mga nitrofurazone, ito yung mga antibiotic residues na minomonitor at hindi basta-basta pwedeng ma-abuse. So next po yung motile aeromonad septicemia. So yung sugat niya,
dahil naman siya dun sa Aeromonas hydrophylla and iba pang species ng Aeromonas. So siya ay motile, gram-negative, rod-shaped bacterium. Ang naapektuhan yung tilapia, milkfish, catfish, snakehead, and then yung iba pa po. Nagkakaroon ng darkening ng skin, tapos nagkakaroon ng enlargement of the abdomen. So pwede rin magkaroon ng necrosis or yung pagkamatay ng mga cells and tissues dun sa fins at saka po dun sa tail natin. Pwede rin magkaroon ng body ulceration or sugat. And then exophthalmia. So pare-pareho lang no dun sa iba pang bacterial disease. Ang pagkakaiba lang pagka mga ganito kasi kailangan ma-identify ano specifically yung bakteriyang tumama dun sa isda. Pseudomonad septicemia caused by Pseudomonas fluorescens and Anguilla septica. So gram-negative din siya, rod-shaped bacterium. So mostly nang na-encounter pa natin sa based on lectures, puro gram-negative bacteria, no? Hindi pa tayo nakaka-encounter ng gram-positive. So naapektuhan milkfish, goldfish, tilapia, nagkakaroon din ng hemorrhage or bleeding sa skin and then sa may mouth and operculum. So nagkakaroon din ng slime form ng body surface dahil dun sa may operculum. So, yun. So, proper stocking management at saka good water quality. So, basically, malaki yung factor yung water quality dun sa pagdami ng bakterya. Kasi, ang nangyayari, kung conducive sa kanya yung environment or ideal or in optimal condition, mas mabilis siya makakapagparami at madadamage niya or ma-infect niya yung ating mga isda. So mycobacteriosis or fish tuberculosis caused by Mycobacterium. So nagkakaroon din ng tuberculosis or itong nakikita nyo mga granuloma dito sa ito, yan. So indication siya ng disease na tuberculosis. So whitish gray lesion on internal organs, chronic progressive disease. Ibig sabihin pag chronic, mabagal yung progress pero dire-diretso, no? And then, ang kailangan gawin, sanitation, disinfection, at saka destruction ng carrier fish. So, chloramine B or T at 10 mg per liter for 24 hours. So, streptococcal infection. So, ito na, nakakita na tayo. So, yung streptococcus, yun yung bacteria na gram-positive. Okay, so streptococcus. Ang mga species na naapektuhan yung sea bass, tilapia, rabbitfish, or ayu. Ang nangyayari, erratic swimming, exophthalmia. Exophthalmia, bulging of the eyes. Pag erratic swimming, ibig sabihin yung swimming behavior niya hindi normal, no? Yung bigla na lang siya nag-spin or bigla siya maghang, yun. Corneal opacity or ibig sabihin pagkabulag, darkening ng body color. So meron siyang discoloration, meron siyang bleeding, and then meron siyang sugat. So, nagkakaroon ng spleen at saka kidney enlargement. So, any enlargement doon sa parts ng mga isda, kahit din sa tao, kapag mayroong abnormal enlargement of any organ, hindi po yun normal. So, pwede yung indication na mayroong disease. So, avoid overcrowding and overfeeding. Kasi kung overcrowded at saka overfed, ibig sabihin yung water natin hindi maganda. So, yung treatment naman ay erythromycin. So next po, filamentous bacterial disease. So kung bakit siya tinawag na filamentous bacterial disease? Kasi pag napansin nyo, ito yung normal na isda, tapos ito yung filamentous. Para siyang may mga filaments, no? Dahil meron na kasing bacterial fouling. So yung mangyayari, respiratory stress sa adult shrimp, tapos yung yun po. So kung respiratory stress, ibig sabihin ang problema niya ay yung paghinga, no? Dahil hindi na siya komportable. So next ay shell disease or black spot or black rot caused by Vibrio, Aeromonas, Pseudomonas. So ang mangyayari, yung shrimp natin merong brown or black eroded areas on body, appendages, and gills. So kung may makikita kayo mga black spots dito, so yun po yun, no? Tapos yung infection, nag-start dun sa site of injuries. Kasi syempre, kaya dun siya nag-start sa site of injuries kasi ang bacterial infection, ang bacteria naman talaga nag-i-start kung nasaan yung sugat.
Okay, so luminous bacterial disease. So common ito dun sa mga shrimp culture, no? Sa shrimp pond. Minsan kapag mayroong mortality sa farm, ang ginagawa nung technical staff dun sa amin, ang lagi niyang nire-recommend, pagpunta sa dilim, kung wala silang aparato, tapos tignan nila dun sa sobrang dilim kung yung hipo nila may mga luminous bacteria. Kasi nag-ano naman siya eh. 'Di ba? Nakikita natin kumikinang siya, no? So, yung causative agent ng luminous bacterial disease, yung Vibrio harveyi at saka Vibrio splendidus. So, ang nangyayari, melanized lesions doon sa hepatopancreas. Ang hepatopancreas, matatagpuan nyo dito sa ulo. Kapag binuklat nyo yan, nandun yung hepatopancreas niya. At may yung function niya ay yung sa absorption din or digestion and absorption of nutrients. So kapag naapektuhan yung kanyang hepatopancreas, definitely meron siyang effect doon sa growth. So makikita natin, nag-glow siya in the dark. Okay? So next po, yung acute hepatopancreatic necrosis disease or early mortality syndrome. APEND or EMS. Kung bakit siya tinawag before na EMS? Kasi early mortality syndrome nga. Nagkakaroon ng mortalities doon sa first month ng pag-culture sa kanya at yung level ng mortalities medyo mataas din, no? At mga 70 kaya, 70% mortalities, yun, pwedeng mamatay na. So kapag maliit pa yung shrimp, for example, ang naapektuhan niya yung nagkukulture, definitely kung namatay na yung 70 to 80% ng shrimp mo, ano bang gagawin mo doon? Palalakihin mo ba yung remaining 20%? Definitely mag-a-abort ka na. So yun yung effect doon sa mga farms na tinatamaan ng APEND or EMS. Okay, ang kanyang causative agent ay yung Vibrio parahemolyticus. So, ang nangyayari, yung dito, yung normal na shrimp, yung kapag kumain sila, dapat brown yan eh. So, ibig sabihin, yung food na andon. So, dito, sa may APEND, makikita natin na whitish lang siya. Kasi meron ng atrophy of the hepatopancreas. Ang nangyayari dun sa hepatopancreas niya, kapag tinanggal nyo at in-squish nyo siya, para na siyang rubber. Ibig sabihin, yung mga cells niya doon nangamatay na at yung hepatopancreas na to, hindi na siya nagfa-function. Kaya makikita nyo rin na yung gut nyo dito, wala na ring laman. Kasi yung food, wala na. No? So, yun. Pwede siyang mamatay or pwede rin na minsan hindi naman lahat tinatamaan pero yung size niya magbabari na. Kasi kung may APEND na to, definitely, hindi na siya makakain ng maayos. At later on, mamatay na rin siya. Okay. So, question po ulit, no? Next po, yung ating question number 7. So, ito po, yung ating gram-positive bacteria. Alin po kaya dito? So, letter A, Flavobacterium columnare. B, Pseudomonas fluorescens. C, Streptococcus species. And then D, Vibrio alginolyticus. Okay po. So, ang tamang sagot po ay Streptococcus. So, madami tayong na-encounter na bacterial disease na commonly ay gram-negative. Number 8 question po, causative agent of luminous bacterial disease. So, A, Vibrio parahemolyticus, B, Vibrio harveyi, C, Vibrio splendidus, or D, B and C. Okay po, so ang tama po nating sagot ay letter D po. Dalawa. Ano? So yung harveyi at saka splendidus, pareho sila na luminous bacteria. Question number 9, color of the stain of gram-positive bacteria. A, red. B, purple. C, green, pink. Tapos D, brown. Okay po, so tama po kayo, no? Letter B po ang tamang sagot. Okay, so next na po. Next na. Viral diseases po tayo. So yung virus are
ultra-microscopic organisms with sizes range to 10 to 300 nanomicrons. At nakapag-multiply siya doon lang sa host. So ang ipinagkaiba ng bakterya doon sa virus, yung bakterya natin kayang magparami kahit na walang host. No? At matatagpuan natin siya anywhere. So dito po sa virus, kailangan niya ng host para makapagparami. So aquatic viruses are transmitted from fish or shrimp to other fish or shrimp from water by horizontal transmission or cohabitation. No? Ang nangyayari po dito sa drawing, meron tayong virion or yung ating virus. Ito po yung ating cells. No? Yung cells po natin, meron po tayong tinatawag na nucleus. At naandun po sa nucleus, yung mga chromosomes na yun po yung nandun yung ating mga genetic materials. Or yun po, yung mga genes. No? Yung virion, mag-e-eject siya ng kanyang viral DNA. At kapag na-invade na niya yung ating nucleus kung saan naandun yung mga DNAs natin o yung ating mga genetic material, yung kanyang imapoproduce na ay yung bago ng viral DNA. No? So, dadami na sila. Pero infected na po itong virus. So, sa viral diseases po, yung viral nervous necrosis. First po, ito po sa isda, caused by Noda virus. Minsan po yung sakit, minsan yung pangalan ng disease ay description ng disease, Halimbawa po, pag sinabi nating viral nervous necrosis, ibig sabihin po ang causative agent niya ay isang virus. Ang naapektuhan na katawan sa kanya ay nervous system at nagkakaroon po ng necrosis or yung pagkamatay ng cells or tissues. So dito po, tinatawag din siya na viral encephalopathy and retinopathy. So, bakit siya tinawag na gano'n? Pag sinabi nating nervous system, ano ba yung naapektuhan? Kagaya kanina. So, yung brain, naapektuhan po yung ating brain at saka yung mga nerves. So, dito po yung viral encephalopathy, ibig sabihin, causative agent, virus. Ang pati po, ang ibig sabihin, yung PATHY, ang ibig sabihin po niyan ay disease. So, disease of the encephalon. Ang meaning ng encephalon ay head, kung saan matatagpuan natin ang brain. Ito naman pong kabila, disease of the retina, na matatagpuan naman po natin sa mata. Okay. So, kaya siya tinawag din na viral encephalopathy and retinopathy. Ngayon, kapag kumukuha tayo ng samples to determine yung present ba yung virus or hindi doon sa isda, ang ginagamit ng mga organs ay yung brain niya at saka po yung eyes. Okay. So dito po, ang naapektuhan yung grouper, sea bass, parrotfish, sea bream, nagkakaroon ng lethargy or inactiveness, pale color, loss of appetite or hindi kumakain. Definitely, pag hindi kumain, papayat. At nagkakaroon din po ng loss of equilibrium or corkscrew swimming. So, kung bakit nagkakaroon po? Kasi naapektuhan din kasi yung kanyang swim bladder, So, masyado siyang nagkakaroon ng hyperinflation. Dapat yung swim bladder natin nandito lang, tapos dapat normal lang siya. At the same time kasi, kung nagkaroon ng problem with the brain, halimbawa positive siya sa VNN, tapos naapektuhan yung brain niya, since yung brain kasi natin yung pinaka nagdidikta ng lahat ng gagawin ng ating mga functions, ng iba't ibang parts ng ating katawan, definitely pwedeng naapektuhan, nag-corkscrew swimming siya kasi nagkaroon na ng hindi tamang pag-transmit ng message na dapat mag-swim ka ng ganyan. So, nagkakaroon ng malfunction dun sa brain natin, dun sa brain ng isda. Okay? So, yun po, yung ibang fish nagsisink dun sa bottom, tapos magpo-float ulit sa surface. So, ganun siya, corkscrew swimming. Next po, spinning tilapia syndrome. Caused naman siya ng iridovirus. So, yung swimming spiral pattern naman niya, mag-sink sa bottom, then magra-rise, and then maghahang ng 45 degrees. So, yun. Yung nagpupunta siya sa surface kasi nag-gasp siya for air. Ibig sabihin, meron siyang problem with respiration. Magkakaroon din siya ng discoloration, nagiging darker. So, yun po. So, pwede rin siya magkaroon ng mortalities.
Next po yung channel catfish virus disease. So kapag ka mga ganito, ibig sabihin, malalaman na agad natin yung species na naapektuhan. So in this case, sa channel catfish, definitely catfish yung naapektuhan ng virus. So caused by herpes virus ictaluri. So nagkakaroon ng abdominal distension, exophthalmia, hemorrhagic gills, affected fish swim in head high or hanging position at the surface. So ganun din, naghahang din siya. So dito naman sa kabila, sa grass carp hemorrhagic disease, so grass carp naman yung naapektuhan. Ibig sabihin ng hemorrhagic disease, nagkakaroon ng hemorrhage or nagkakaroon ng bleeding. Meron din siyang exophthalmia, bulging of the eyes, bleeding, pale gills, hemorrhagic fins, bases, and gill covers. So internally, hemorrhages occurs in the musculature. Ibig sabihin sa muscle, nagkakaroon din ng bleeding. So oral cavity or dun sa kanyang bibig, sa intestinal tract, sa kanilang intestines, liver, sa spleen, and kidneys. Sleepy grouper disease. So yung sleepy grouper disease, kung bakit siya tinawag na sleepy grouper, kasi nga, ano siya, inactive. Inactive siya tapos hindi pa siya kumakain. So yung tendency, minsan nakala natin, parang tamad lang siya, parang tulog siya. Yun. Kaya yung parang, yung kanyang activity or yung kanyang pinapakitang, yun nga, yung kanyang activities na pinapakita ay parang description ng disease. Pero actually, dahil doon, pwedeng maapektuhan yung kanyang growth at the same time, pwede rin siyang mamatay kung hindi na siya kumakain. Na-cause siya ng iridovirus. So nagkakaroon din ng rapid opercular movements. Ibig sabihin meron siyang problem with respiration din. And then fish swim alone or hang at the water surface and remain at the bottom, exhibiting weak fin movements. So yun po, mortalities of up to 50%. So yung tilapia lake virus naman po, ito naman yung sa tilapia, 90% mortalities in fingerlings. Tapos nagkakaroon din ng mortality sa grow-out. Pero kasi ang talagang target na age kasi ng tilapia lake virus ay yung juvenile. So lately lang to nakapasok, mga year 2017 to pumasok sa Pilipinas. Yun yung first occurrence ng TILV sa atin, no? Ang naapektuhan ay ang kanyang brain, eyes at saka ang liver. So kaya pagka naapektuhan yung liver, minsan nagkakaroon ng discoloration din, minsan naninilaw. So kapag ka naapektuhan yung brain ng isda, so definitely naapektuhan din yung kanyang activities. So gross lesions included ocular alterations. So affected din yung kanyang eyes, including opacity of the lens and advanced cases captured lens. And then merong skin erosions, hemorrhages, tapos yung congestion of the spleen, no? So pwede siyang magkahawahan dahil din sa horizontal transmission. So dito naman sa diseases, sa viral diseases ng shrimp. So ito yung medyo sa shrimp industry, ito yung isang disease na malaki yung effect sa economy. Yung white spot syndrome virus kasi yung onset ng sakit mabilis. Pagkatapos yung kanyang mortalities ay kaya niya ang 100% mortalities. Tinawag siyang white spot syndrome virus kasi kapag tinignan natin yung hipon, para siyang may mga white cuticular dito. So ito yung mga calcium deposits. Pagkatapos, pwedeng maapektuhan yung iba't ibang parts ng katawan niya. And then, magiging inactive na siya. So, magiging inactive, hindi na rin siya kakain. Tapos yung moribund or yung mga naghihingalo or gumagataw, no? Sa mga terms sa palaisdaan, gumagataw na mga shrimp natin, nagpupunta na dun sa, nagsasurfacing na. So yung causative agent pala niya, hindi ko pala nabanggit, baculovirus. So pwede siya ng vertical and horizontal transmission. Ibig sabihin pag vertical, kapag may broodstock tayo na positive sa white spot syndrome virus, yung kanyang ipoproduce ng mga post-larvae ay positive na rin dun sa white spot. Or pwede tayong mahawa, pwede silang magkahawahan through horizontal transmission or cohabitation. Bakit? Kapag may hipon na infected ng virus, ang tendency mamatay siya. Ngayon, dahil
ang mga hipon naman ay cannibalistic din. Kakainin nila yung hipon na namatay. So, kakainin nila yung kasamahan nila. Tapos parang zombie effect na siya, no? Kasi lahat ng kumain sa kanya, magkakaroon na rin ng virus. At kaya mabilis yung transmission. So, yung migratory birds, yung mga crabs, so sila yung mga vectors. Pero ang humans, pwede rin maging mechanical vector din ng sakit. Bakit? Kasi dun sa halimbawa, intensive shrimp farming. So, ibig sabihin, malaki yung mga mataas yung stocking density. Kapag ka dun sa isang pond, merong positive dun sa, may positive, no? Dun sa virus. Pagkatapos, yung taong yun ay hindi nag-disinfect at nagpunta sa ibang pond, pwedeng makarry niya yung virus doon sa kabilang pond at maapektuhan din yung kabila. So, yun naman yun. Yung migratory birds, paano siya naging vector? Kasi, halimbawa, yung pond 1 may disease. Dinagit niya yung hipon. Ngayon, yung hipon na dinagit ng ibon na yun, nalaglag sa ibang pond. So, yun. Kaya siya naging vector. Yung crabs naman, alam naman natin na yung crabs ay especially dun sa mga earthen pond na malapit sa mga mangroves, alam natin na yung crab kahit saan magbungkal talaga yan para magpunta sa iba't ibang pond, no? Namamasyal talaga yan. Ngayon, ang nangyayari, si crab kasi ay nahahawa din ng white spot syndrome virus. Ang pagkakaiba lang nila, kapag ka si crabs ay positive sa white spot, hindi siya ganun kabilis mamatay. Pero si shrimp na naging positive sa white spot, mabilis lang siya mamatay. So, magkakalat pa siya ng sakit. So, TSV or Taura syndrome virus. Actually, itong Taura syndrome virus na to, so nakikita nyo dyan, may mga irregularly shaped na mga melanized cuticular lesions or yung mga black spots na yan, ano? Ang nangyayari sa kanya, hindi kakain, tapos anorexic or yun nga, may problem siya dun sa feeding. Pagkakain niya, isusuka lang din niya and then swim erratically. Pero actually, itong Taura syndrome virus ay hindi pa to present sa bansa natin, no? Mabuti naman. Okay, so hindi pa to present sa Philippines tapos continuous tong minomonitor din ng BIFAR dahil dun sa commitment dun sa OIE. So kung narinig nyo na yung OIE, yun yung Office of the International Epizootic or yung tinatawag natin na World Organization for Animal Health. So yun yung organization na nagmo-monitor ng mga emerging diseases or yung mga diseases na meron sa sabihin natin listed at saka yung mga non-listed na mga sakit na minomonitor. So yun, yung lahat ng mga disease. So yun, lucky lang tayo na hindi pa siya hindi pa nakakarating ng Pilipinas. So viral diseases pa sa shrimp. So yellowhead disease or yellowhead virus, ang kanyang causative agent ay rhabdovirus. Kung bakit siya tinawag na yellowhead virus, kasi yung ulo ng shrimp, so ito ay Penaeus monodon, yung ulo niya parang naninilaw, no? Kaya siya tinawag na yellowhead. Pero actually, kung bakit siya nagkakaroon ng paninilaw, kasi meron swollen, no? Swollen or namamaga yung kanyang digestive gland. Sabi nga natin, pag tinanggal mo tong carapace na to, dito mo matatagpuan yung hepatopancreas, no? Na andun yung food na kinain at pagkatapos nandun din yung digestive tract. Yung digestion manggagaling dito tapos yung mga kinain nila mapupunta dito sa gut. Yan. So yung next doon ay yung absorption of nutrients. So ibig sabihin kung meron ditong swollen or namamaga yung kanyang digestive gland, hindi yun magpo-function ng tama. So kaya naninilaw. Ang nangyayari, abnormal feeding habit, tapos pwedeng magkaroon ng high intake, tapos next is cessation of feeding or hindi na siya kakain. So yung 20 days post-stocking up to 50 to 70 days grow out culture period. So pwedeng maapektuhan kahit na grow out na siya, no? Next po yung MBV or yung monodon baculovirus. So baculovirus din siya, kagaya rin nung sa white spot, no? White spot syndrome virus, ang pinagkaiba lang nito ay Penaeus monodon type baculovirus. Ibig sabihin, ang tinatamaan ay yung Penaeus monodon.
So, magkakaroon ng pale bluish gray, dark blue, black color. So, yun na. Yung discoloration, no? Tapos, inactiveness. And then, loss of appetite. Hindi kakain. Dahil hindi siya kumain, definitely, mababansot siya. And then, nagkakaroon ng pale yellow to reddish brown hepatopancreas. So, destruction of the hepatopancreas and lining of the digestive tract. So, kaya talagang hindi na siya kain kasi yung kanyang digestive system ay hindi na maayos. So, infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus. Ang nangyayari naman dito, nagkakaroon siya ng deformities. Kung bakit nagkakaroon siya ng deformities? Kasi naapektuhan din yung dermis niya or yung muscle. So, ang causative agent niya, yung parvovirus, no? Kapag may deformity siya, definitely yung naapektuhan niya ang kanyang swimming behavior. So, nagkakaroon ng erratic swimming. Kasi kung meron siyang deformities, hindi na magiging maayos yung kanyang movement. So, white opaque abdominal muscles, pigment patches in the cuticular, hypodermis, and very soft cuticles, abnormal metabolism, and eventually mortalities. So, yun po. Next po ay fungal diseases. So, nasa punjay na tayo, no? Sa isda, yung epizootic ulcerative syndrome or yung EUS, ang kanyang causative agent ay yung Apomyces invadans. Common siya dun sa mga warm water fishes. So, kagaya nito. Yung lesions, ang mangyayari dun sa EUS, since punjay siya, meron siya mga cotton, parang ganon. So, yung mga whitish appearance dito. So, hindi lang naman dito pwedeng mag-appear, pwede rin sa ibang parts ng katawan, pero basically, yung description ay para siyang cotton, no? Maputi. So, lesions are characterized by severe ulcerative dermal necrosis. So, pag sinabi nating dermal, dermis, so skin po yun, no? With extensive erosion, sloughing of the underlying musculature. So, naapektuhan yung muscles niya. Outbreaks are observed between November to February. Bakit November to February? Kasi itong time na to, ito yung malamig ang panahon. At dumadami yung fungi doon sa malamig na tubig, no? Kasi kumaga doon conducive yung environment para sa kanya or ideal yung yun. Okay, so dito naman sa shrimp, fungal diseases, hepatopancreatic microsporidiosis. So ito yung sakit, no? Ito yung disease, yung HPM, hepatopancreatic microsporidiosis. Ang kanyang causative agent, yung enterocytosine hepatopenae. So yung parang mga beans na to, yan yung mga microsporidia. Ang nangyayari, pag nakita natin, para siyang beans lang, no? Pero actually, meron kasi siyang mga polar tubule. Yung polar tubule na yan, parang ganito yung itsura niya. Ito siya. Yan. Hindi lang natin kita yung tubule kasi naka-envelope lang doon or nakaikot lang doon sa kanyang katawan. Pero kapag ini-inject na niya, for example, ito yung cell natin, pag naka-inject siya doon siya magre-release ng spores sa loob. At yung nirelease na spores, yun yung lalaki at dadami. So, bawat itong isang microsporidium to, ganun din ang gagawin hanggang sa dumami na sila. So, ito rin yung isa pa rin na mahirap siyang tanggalin. So, infection may be suspected with the occurrence of unusual retarded growth in the absence of other gross signs of disease. So, sa shrimp, ang nangyayari, hindi namamatay yung shrimp, no? Kapag positive sila dun sa HPM na caused by enterocytosine hepatopenae or EHP, hindi naman namamatay yung shrimp. Ang nangyayari lang, nagkakaroon ng retarded or growth or stunted growth, no? Yung size ng shrimp ay magkakaiba. Merong malalaki, tapos merong mas maliliit, at merong pang maliliit talaga. So, ang nangyayari, kahit na walang mortalities, meron pa rin siyang effect doon sa pagkukulture kasi kung nag-culture ka, definitely meron kang target na size and weight kada buwan. Okay? Kasi meron kang tinatawag na production expenses. Nagpapakain ka eh.
nagpapakain ka ng feeds, may ginagastos ka for the electricity, mga ganong bagay. Kung ang effect niya ay hindi na siya lumalaki, nabansot na ng tuluyan dahil dun sa presence ng microsporidia, and then ang effect niya ay pagkalugi. So yun po. Kapag nag-positive sa EHP ang isang pan, kailangan niya na linisin mabuti yung pan niya. Kasi itong mga spores na to, itong mga microsporidium to, pwede kasi itong mag-settle lang dun sa bottom tapos hindi matanggal. And then kapag nagpalit ng cropping period, since may outer covering siya, no? Matigas yung iba nito eh. So ibig sabihin yung protection niya makapal. Hindi sila basta-basta namamatay. Minsan, yung success rate ng paglilinis gamit ang chlorination sa mga microsporidia ay hindi rin 100% successful. Merong iba na natitira. So kaya dun sa mga pond na nagkakaroon nito, kailangan talaga na mag-dry ng husto. Minsan kung hindi na maganda yung bottom mo, kailangan talagang mag-scraping. So yun. Ang next pa ay yung aflatoxicosis o red disease. So ang causative agent niya, Aspergillus flavus. Ang nangyayari naman, ito kasing mga naapektuhan niya, yung Penaeus monodon at saka iba pang pinid shrimp. Ang nangyayari, ito ay common contaminants ng hindi tamang pag-store ng feeds, no? O kaya naman ng mga expired na feeds. Ang nangyayari kasi kapag halimbawa, hindi proper yung pag-store mo, yung feeds mo inilagay mo lang sa lupa directly, wala kang paleta. Tapos o kaya naman nakasandal siya dun sa dingding. Ngayon yung dingding mo pala may tagas ng tubig, nababasa. Pagkatapos kapag tag-init na ulit, natutuyo. So pwede kasi magkaroon ng production ng molds. Yung molds na yon, definitely ay hindi maganda. So yung level ng aflatoxin tumataas at nagkakaroon na siya ng effect doon sa ating species na inaalagaan kung saan pinakain natin ng expired na feeds or yung feeds na hindi na-store ng tama. So nagkakaroon ng yellowish, eventually reddish discoloration sa shrimp body and appendages, lethargy, inactiveness or weak swimming activity near sa pond dikes, and soft shelling. Okay po. So next ulit, question ulit. Question number 10 na po tayo. A disease that exhibit symptoms like lethargy, loss of appetite, corkscrew swimming, swim bladder hyperinflation. And then it is also called viral encephalopathy and retinopathy. So ano po kaya yon? A, viral nervous necrosis, B, spinning tilapia syndrome, C, tilapia lake virus, or D, white spot syndrome virus. Okay po. So tama po, no? A po. At tanong ko lang po sa participants, okay pa po kayo? Parinig naman po. Okay pa po, ma'am. Okay. Okay po. Pasensya na kayo, medyo mahaba yung ating discussion. Ano po? Okay. So next po, question number 11, causative agent of a fungal disease, epizootic ulcerative syndrome, or EUS, common in warm water fishes. So letter A, herpes virus ictaluri, B, enterocytozone hepatopinae, C, monodon type baculovirus, or D, Aphanomyces invadans. Okay po, so tama po ay Aphanomyces invadans or letter D po. Next question po. A disease in shrimp that characterize high and rapid mass mortality of rapid onset with symptoms of white cuticular lesion, the exoskeleton and epidermis. So, letter A po, hepatopancreatic microsporidiosis, B, Taura syndrome virus, C, white spot syndrome virus, and D, acute hepatopancreatic necrosis disease. Okay po. So ang tamang sagot po natin ay letter C po, white spot syndrome virus. Parang may next pa.
Yun po. What causes aflatoxicosis? A. Improper storage of feeds. B. Poor water quality. C. Exposure to pathogens. Or D. All of the above. Sibig, sumugatas. Tetrapak. Okay po. So, ang tama po nating sagot ay letter A po. Improper storage of feeds. Bigyan mo 4 na. Ngayon ko ba ni data? So, yun po. Next topic na tayo, no? Moving forward po tayo. Ang ating pong next topic po ay disease diagnosis. So, sabi po, ang disease diagnosis po, systemic approach po, no? Para ma-identify natin yung cause po ng disease, no? At lahat ng possible aspects ay ating ikino-consider. So, including po yung clinical examination, so history taking, examination of the fish, and examination of the environment. So, kapag po meron pong disease occurrence po, ang una po natin ginagawa po, history taking. Ano-ano po ba yung kino-consider natin sa history taking? Tinatanong natin kung dati na ba silang nagkaroon ng ganong klaseng mortalities? Ano kaya yung environment? Halimbawa, galing po ba sa mainit na panahon, mahabang araw ng mainit na panahon, tapos bigla po bang umulan? Na-observe po ba yung mortalities po ng madaling araw po o gabi? So yung mga ganong bagay po ay itinitake note po kasi po importante po yun na supporting data para malaman natin kung ano po yung sakit. And next po, examination po ng isda. So yung pong, for example, kung ang nakuha po ay moribund or yung pong mga malapit na pong mamatay na isda, pwede po kasi yun na una, i-check po para sa parasite. So magkaroon ng parasitology. Pwede rin po na i-test siya for virus or pwede rin po magkaroon ng histology. Titignan yung kanyang tissues. And then, next po yung examination po ng environment. Sa examination po ng environment, kino-consider po dito yung kabuuan, no? Minsan, halimbawa, dun sa area. Ano bang meron dun sa area? Yun ba ay purely aquaculture farms lang ang meron? Dun ba sa area, yun bang, for example, fish cages? Dun ba dun ay sobra na bang crowded? O halimbawa, hindi fish cage, pero doon ba sa area, meron bang mga babuyan, manukan, or meron bang ibang possible cause of hazards? So lahat po yun ay ikino-consider. Next po, post-mortem examination. So yung post-mortem examination po, ginagawa po siya para doon sa malalaking isda na namatay na. So kumbaga po, kung sa tao, yung naririnig nyo po yung autopsy sa tao. So sa animals naman po, sa mga isda, ang ginagawa naman po ay yung necropsy. So binubuksan po yung kinakat yung muscle para makita po yung iba't ibang parts, internal organs po ng mga isda, and then to identify kung meron kaya doon na may swelling, meron kayang may sugat, mga ganun pong bagay. And then laboratory examination. Pagdating po sa laboratory, doon na po siya ina-examine nung nakuha natin na samples. So yun po yung procedure. Okay, so ano ba yung mga pwedeng gawin? So ito po, parasitology. So sa parasitology po, dapat po ang samples ay buhay. No po? Kasi po, yung buhay or yung buhay pa siya nung dinala, tapos medyo kamamatay lang, pwede pa po yung i-examine. Hindi po pwede yung matagal ng patay na isda kasi yung mga parasites po ay kusa ng bumibitaw. Tapos importante po na yung samples natin ay hindi po ma-dry, no? Dapat kaya sa parasitology po nilalagyan niya ng drop ng saline water para ma-maintain na basa, at the same time ma-maintain na makita natin yung mga protozoans kung meron man po. So ito po sa procedure na po to ng BFAR, yung 30 samples per population. Kapag ka nagte-test po tayo for parasite, hindi po pwedeng ang samples natin isa lang, para kasing yung halimbawa yung isang piraso ay hindi pwedeng maging representative ng isang buong population, especially kung ang kino-consider natin ay aquaculture farm. Kasi po, ang isang, for example po, mag-parasitology tayo, ay yung isang pond natin, may laman na, sabihin natin,
Sa shrimp, kaya niyang lamnan ng 100,000 pieces or sabihin natin 500,000 pieces. Tapos ang sample mo isa lang. So nag-vary din doon sa number ng population, dapat meron tayong equivalent na corresponding samples kung ilan po yung amount na pwedeng maging representative ng buong population. So kapag ka po tinest yun, then ang pinaka-ideal po, magkaroon po ng biased sampling. Pag sinabi nating bias, no, pinipili na natin yung weak. Pinipili natin yung may mga meron tayong nakikitang deformities. Pinipili natin yung mga ganong klaseng samples. Hindi natin pinipili yung active, no? Kasi hindi posible natin hindi makita yung problem. Kasi minsan sa isang population, hindi naman po 100% naapektuhan kaagad kung parasite lang po yung cause. So, ang pwede natin gawin, magkaroon po ng gill biopsy. Pwedeng kumuha tayo ng piraso ng gills, tapos silipin natin under the microscope, or yung skin cytology. Yung ini-scrape natin yung skin, tapos sinisilip din natin sa microscope. Yung mga namatay, nagagandak po tayo ng necropsy. So, ito yung ginagawa lang pag parasitology. So, hindi natin ma-discuss ng mas malalim. Ano po? Parang pahapyaw lang tayo kasi masyado nang mahaba yung ating discussion. So, kukuha tayo ng live fish na possible na merong yung as representative sample po natin. Tapos, ini-scrape natin yung... So, dito muna tayo sa external parasite, no? Sa skin muna tayo. Ini-scrape natin yon. So, yung pag-scrape natin, magmumula po tayo dun sa ulo, papunta dun sa buntot. Kasi yung, para hindi matanggal yung scales or yung, ano natin. So, yun po. Pagkatapos, pag na-scrape natin yun, ilalagay natin dun sa glass slide natin. So, nandito yung mga na-scrape natin na mga liquid. No po? Nilalagyan po natin yung drop ng saline water. So, saline water lang naman. Tapos, i-cover natin. Tapos, sinisilip na po natin sa microscope. So, yun po. Pag minsan, nung nagparasitology training kami, ang common na meron, especially kapag mga fresh water, ang marami ay yung trichodina. Yun, trichodina. Pero yung ibang parasites, medyo madalang. Okay? So, yun po. Pero pagka, syempre, mag-vary naman yun, kasi syempre, training lang yun. Kapag kasi nag-conduct tayo ng parasitology, definitely, ibig sabihin, may problem dun sa farm at possible na merong mga indication na merong parasites. So, yun po yung pipiliin natin. Dito naman po sa gill biopsy, so gills naman yung ating kukunin. So, yun lang. Kukuha tayo ng kapirasong gills doon sa ating representative sample. Maliit lang po, no? Tapos, ilalagay din natin doon sa ating glass slide. Lalagyan ulit natin ng drop ng saline water. So, lagi nating nilalagyan ng drop ng saline water para ma-maintain natin na basa yung sample. Kasi pag nag-dry siya, baka mawala na yung ibang, hindi na natin makita yung ibang parasite, particularly yung mga protozoans. So, tatakpan lang natin and then sisilipin sa microscope. So, dun po. Ang parasitology na procedure, ang importante ay yung ating awareness sa ano-ano ba yung iba't ibang klaseng parasites na pwede nating ma-encounter. At the same time, yung skills na kailangang ma-develop ng pag-prepare po ng ating samples. So sa bacteriology naman po, so bacteria naman ang ating ginagawa, ang ating kailangan na ma-identify. So yung samples natin ay live din po. Tapos yung pinipili natin, so bias sampling ulit tayo. Ang pinipili natin na samples, pinakamaganda, yung mga samples na nagpapakita ng weakness. So yung malapit ng mamatay, ano po. Tapos ganun din, meron din tayong representative samples kung ilan po yung piraso. So pagka po tayo ay mag-prepare na for bacteriology, ang una po natin ginagawa ay nagkakaroon po tayo ng bacterial isolation. So yung bacteria po na ina-isolate natin, ang una nating kinukuha ay yung kidney, no? Nagsisave tayo ng kidney kasi yung systemic bacterial infection, kidney po talaga yung organ na tama para doon. And then yung other organs po na kung saan natin nakita yung mga lesions or yung mga wounds. So yun po. Pagkatapos, ang next po ay ito po, bacteriological analysis. So first po, yung sterilization at saka po media preparation.
So ito po yung mga agar plates natin. Tapos yung sterilization. Importante yung sterilization kasi dapat hindi contaminated yung ating gagamitin, no? Pagkatapos po, dapat meron tayong samples. So meron tayong magkakandak tayo ng sampling. And then next po is bacterial isolation. Yun nga po yung kanina, yung kidney. Tapos po yung mga parts na kung saan merong mga ulcers, lesions, or necrosis. And then next po, kapag na-isolate na natin yung bacteria, magkakandak po ng bacterial purification or yung growth po ng bacteria, no? Pagka po kasi dumami na siya, pag nakapag-culture na po kasi tayo ng bacteria, ang mangyayari, ang next procedure yung biochemical testing. Dito na po magre-react yung certain na mga test kits doon sa ating na-culture na bacteria. And then, after po noon, magbabago na yung kanyang mga color kapag nag-react na siya doon sa reagents. And then, magkakaroon na po tayo ng identification. Kapag na-identify na po yung bacteria, and then, makapagbigay na po tayo ng tamang diagnosis. So, yung po mga na-identify na bacteria po, ini-store po muna yun. So, yun po yung procedure. Actually, ito po ay procedure dun sa BIFAR. Sa BIFAR Central Office po. Kinuha ko lang yung slide na to para ipaliwanag kung paano. Okay po, ang next po ay molecular diagnostic. So, yung polymerase chain reaction po, molecular diagnostic po ito. Tapos ang ginagawa po dito ay ang concept ng PCR. So medyo naririnig niyo na po ang PCR, no? Kasi yung COVID, yung RT-PCR, no? So yun po. Ang procedure kasing to, kinakandak po natin para ma-identify po yung ibang site, particularly po yung mga virus, no? So ang ginagawa niya ay gene regeneration in exponential value. Ibig sabihin, with the process of PCR, for example, meron kang maliit na may virus, pero kailangan mo ng mas malaking quantity or mas madaming quantity ng virus na yon to identify. Ang ginagawa ng PCR ay nagkakaroon ng regeneration or napaparami niya until ma-reach yung quantity yun at ma-identify siya kung anong klaseng virus siya. So ang ginagamit natin kapag mag-PCR po tayo, lagi naman tayong biased. So yung pong moribund na shrimp or yung moribund na fish sample, no? Pwede siyang i-frozen. Ang importante lang po kasi sa samples natin, ma-maintain na hindi nabulok yung organs na kailangan natin gamitin para sa PCR analysis natin. So sa sampling requirement, sa BIFAR din po ito, so 1% ng broodstock para sa importation, 300 pieces ng post-larvae kasi maliliit po iyon, and then 15 pieces ng juvenile to grow out. So pwede sa amin, ang ginagamit lang kasi namin yung IIPCR or insulated isothermal PCR. Ibig sabihin, ito po yung mga parang field-based or yung mga PCR machines na maliliit lang na pwede naming bitbitin sa farm na merong mga ready available na mga test kits. So yung conventional PCR, ito naman po yung naka-laboratory setup, no? Okay, so yung ginagamit po yung PCR to identify yung mga certain diseases at the same time po for the regulations on movements ng aquatic animals and surveillance and monitoring of diseases. So yung target po na parts po ng mga species natin na ginagamit po sa PCR, depende po kung ano po yung disease na ating tina-target. For example po, dito po sa shrimp, ito pong pleopod, ang ginagamit po natin itong pleopod kapag po ang i-identify natin ay yung white spot syndrome virus. Okay, so ito po yon. Sa shrimp po yon. Tapos ito pong, dito po yung midgut hanggang hindgut. Yung midgut po at hindgut na to, pwede natin gamitin para sa PCR po ng acute hepatopancreatic necrosis disease at saka po ng identification po kung meron siyang present na enterocytosis and hepatopenia. So yun, PCR din po yun. Sa TILV po, sa tilapia lake virus, ang ginagamit po na organ ay yung pong liver po at saka po yung brain. Sa VNN po, yung pong brain po at saka po yung eyes.
So, yun po. Ang procedure po, ito pong inilagay ko na lang dito, yung sa IIPCR na lang po or yung insulated isothermal PCR. Kung bakit siya tinawag na isothermal, ang concept ng PCR ay changes lang ng temperature, no? Tapos meron siyang tatlong process na nangyayari, yung denaturation, annealing, and extension. So, yung konting brief discussion lang, yun sa denaturation pa, ang mangyayari lang doon, yung sa genes natin, di ba parang lubid yun? So, pinaghihiwalay lang natin yung strand. Denaturation, annealing. Sa annealing naman, yung Taq polymerase, kung saan naandun yung para siyang primer, yun yung kinakopy. And then sa extension, yun na yung pagcopy ng genes. So, yung isang genes mo, magiging 2, at yung 2 magiging 4, and so on and so forth hanggang sa dumami sila. So, ganun yung ginagawa ng PCR. At yun ay temperature controlled, no? So, dito po, ang mangyayari, kukuha tayo ng sample. For example po, ang ginamit po natin ay yung midgut. Dito po sa well, isushoot lang natin yung midgut. Pagkatapos, tatakpan lang natin siya. Kapag tinakpan na natin siya at hinila natin, sasama na yung pinaka napalagay na samples dito. Babalik na rin lang natin yung tube. Ito po ay mga ready available na mga test kits. So, madali lang siyang gawin. Medyo mahal lang siya. Babalik na rin natin siya. Isushoot naman natin dito sa center at doon naman natin siya i-grind. So, ginagrind natin. So, bakit natin ginagrind? Para makuha natin yung DNA extract. So, ano lang to? Yung kinakalog lang natin yung yung ating DNA extract na to. And then, ang mangyayari, yung center na to, di ba ito ay naandito yung ating sample, tapos naandito yung mga liquid, no? Ang mangyayari, yung pinakasapal niya, matitira dito sa gitna. Tapos yung extract ng DNA, sasama dito sa liquid dito. Yun. So, dito naman natin i-dip yung inoculating loop. Yung inoculating loop na yon para makuha natin yung DNA. Pagkatapos, ang mangyayari, itong naka-ready natin na test kits, so ito yung ating buffer solution, tinransfer na natin dun sa test kit na intended para dun sa sakit na gusto nating ma-identify. Yung inoculating loop kanina na i-dinip natin dun sa sample, i-dip din natin dun sa test kit natin. Okay. So pag na-dip na, ibig sabihin yung ating test kit at yung ating DNA ay magkasama na dito. Pagkatapos, ita-transfer lang siya dun sa R-tube. Yung R-tube naman, ito kasi yung pwedeng ilagay dito sa machine para basahin. Okay. So pagka nailagay na yung samples dito sa R-tube, tatakpan lang siya. Pagkatapos, ilo-load natin dun sa machine. Yung machine na IIPCR ay ano lang siya, qualitative. Ibig sabihin, ang mag-a-appear lang sa kanya ay positive or negative. Okay? So pagka nag-remark siya ng question mark, ibig sabihin, it's possible na merong mali dun sa nagawa mong procedure at kailangan mo siyang ulitin. Yun. So pag naman exclamation point, nakalagay dito, call service. Ibig sabihin, posibleng baka merong trouble na dun sa iyong machine. So yun po. Magra-run lang siya ng 32 minutes. So mabilis lang, no? 32 minutes, malalaman mo na kagad kung positive or hindi dun sa sakit. So ito yung itsura ng machine. Ito yung pocket. Ito yung actually, ito yung ginagamit namin. Ito rin yung actual namin na procedure, no? Ito rin yung actual result pala ng isa naming sample. So, ganyan lang siya. Negative, negative, positive. So, ang pagkakaiba nung sa IIPCR, since nga yung IIPCR ay qualitative lang, malalaman lang natin negative siya or positive. So, conventional, naka-quantify kung yung kanyang severity, no? Makikita kung konti lang or madami yung viral load nung disease. So, yun yung pagkakaiba dun sa laboratory setup na conventional PCR. Okay po. So, next po ay prevention, control, and treatment. So, prevention po. First po ay good aquaculture practices. Bakit po good aquaculture practices? Kasi po, yung prevention is, sabi nga po, prevention is still better than cure, no?
Iba pa rin yung nag-prepare tayo ng maayos at iniiwasan natin magkaroon ng sakit kumpara dun sa pinabayaan natin yung process at hinintay natin magkasakit bago natin gamutin. So, dito sa good aquaculture practices po, kailangan natin balikan yung basic at i-consider yung mga bagay na to, yung site selection and design, yung pond preparation, dapat nakapahinga ang pond at naibilad, yung stocking density, dapat hindi ganun ka-loaded, dapat tama lang. Yung water management natin, dapat na-maintain natin yung optimum condition. Tapos sa feeding management, dapat hindi palaging excess feeds. Kasi kailangan nating ma-maintain yung magandang water quality. So, yung mga bagay na yan, nakakatulong yan para maiwasan natin na magkaroon ng disease. At yun pa rin yung pinakamaganda versus dun sa mag-treat, no? So next po, ng prevention ay yung prevent disease introduction by having a good quality fry. So especially po sa shrimp, mas sakitin sila compare dun sa isda. So kung bakit? Kasi po yung mga hipon, wala kasi silang innate immunity, no? Yung kanilang natural immune system, wala compare dun sa isda. So kapag ka po doon sa production, doon sa aqua production, sa aquaculture, bago mag-stock ng shrimp, ang pinakamagandang stock mo na PL ay dapat nanggaling doon sa accredited hatcheries kung saan yung mga pinoproduce nila ay merong laboratory analysis at merong ini-issue mga health certificate. So, yun po. Ibig sabihin, yung samples na, yung PL na i-stock mo dun sa pond mo ay na-analyze for certain diseases na importante para sa pag-culture mo. So, yun po. Kaya, rin po, part siya ng prevention. Next po ay biosecurity. Ibig sabihin po, sa biosecurity, ito pong picture na to is a biosecured farm, no? So, kung meron ka ng good aquaculture practices, meron ka ng magandang quality fry, kailangan mo pang dagdagan ng biosecurity, depende kung ano ang iyong culture method. Definitely, kung ikaw ay intensive o mataas ang stocking, dapat mas biosecure yung iyong farm, no? So, part ng biosecurity measures, meron kang crab fence. So, yun ay para maiwasan yung pagpunta ng mga crabs na possible vector ng sakit. At the same time din, yung mga outsider na tao, no? Meron ka pong paddle wheels para maintain yung level ng dissolved oxygen. I think itong nasa gitna ay it's either nursery nila or yung toilet. Yun. Actually, hindi namin to picture. Dapat pala pinalitan ko ng picture na actual dito sa Philippines. Kinuha ko lang kasi siya. Pero yun po, dapat ma-maintain na maganda yung water quality mo. Dapat ma-maintain mo na secured yung iyong pond. Dapat bago pumasok yung iyong operator dun sa loob, dapat nakapag-disinfect siya. So part po yun ng mga biosecurity measures. Yung mapapansin nyo dito parang to. Ito nasa ibabaw po. Ito po ay mga bird scare device. Kasi po para maiwasan naman yung pagpunta po ng mga migratory birds na dadagitin yung iyong mga kinukulture na hipon. So pwede rin po yung green water technology. Ang concept po ng green water technology, yung sa isang reservoir, ibig sabihin yung reservoir, yun yung pond mo na nakalagay lang ay naka-reserve lang yung water na i-input mo dito sa loob ng iyong grow out pond na nilalagyan po ng tilapia. Ngayon, ang nangyayari po doon, wala po yung feeding. Walang feeding na nangyayari doon sa tilapia. Dahil gutom yung tilapia, kakainin niya yung lahat ng mga natirang algae doon sa reservoir. At the same time po, yung kanyang, doon sa laway niya, merong enzyme na nakakapag-consume ng mga bakterya na pwedeng maging cause po ng sakit. So yun po yung green water technology. And then the other one is the application of the probiotics. So dahil dinidiscourage natin yung paggamit ng antibiotic kapag meron po mga bacterial infection or maraming bakterya dun sa tubig mo, di ba sabi nga kanina, naglalaban lang naman yung host mo at yung bakterya. So instead na ang atake ay, ang gawin nating treatment ay para patayin yung bakterya, ang concept ng probiotics ay palakasin yung immune system ng host para hindi siya matalo ng bakterya. So in that way,
napapanatili natin na na safe yung ating mga inaalagaan at hindi siya na-expose sa antibiotics na possible na kung mataas yung level niya at hindi tama ay hindi naman maganda para sa tao. Ang next po ay treatment. So sa treatment po, hindi tayo basta-basta pwedeng mag-treat, no? Yung mga halimbawa, yung mga saltwater bath, freshwater bath, mga formalin bath na yan, parang okay lang naman po yan. Pero yung treatment na tinutukoy dito, yung application po, especially kapag mga antibiotics. So bago po tayo mag-apply ng any antibiotics, dapat po ay nakapag-seek tayo ng advice doon sa recognized authority. So for example, sa aquaculture yun, so syempre po sa BIFAR, no? May mga tamang tao na dapat nating konsultahin at sila yung dapat na mag-advise. Okay po? At the same time, sila dapat ma-diagnose po muna nila ng tama. Hindi naman din siya through phone call lang. Dapat makita at ma-diagnose po ng tama before makapag-advise ng tamang treatment. So yung chemical treatment ay dapat ginagamit rationally. Ibig sabihin, dapat hindi siya ina-abuse, no? Kasi hindi yun maganda. At the same time, hindi siya safe. Tapos, as much as possible po, dapat yun ay last option. Hanggat meron tayong ibang paraan na pwedeng gawin, or kagaya nga po, for example, pwede tayong gumamit ng probiotics instead of antibiotics. So, last option lang po yung paggamit ng antibiotics. Parang kumbaga, kung walang-wala na talagang ibang procedure na pwedeng gawin. That's the only time. Okay po? And then, kasi nga po, kailangan natin palaging i-consider kasama sa aquaculture na wag natin kakalimutan po na i-consider at siguraduhin yung food safety. Kasi bakit po ba tayo nagkukulture po bakit tayo merong aquaculture? Kasi po, gusto natin makatulong dun sa food security. Ngayon, sa dami ginawa natin na procedures, ang ending pala, gumamit lang tayo ng antibiotics irrationally at hindi natin na-maintain yung sa food safety, ibig sabihin, magiging useless po yung pagpo-produce natin ng pagkain. So, yun po. Okay, I think meron pa akong question. Konti na lang to. I think 2 na lang po. So, question number 14 po, molecular diagnostic technique in determining viral diseases. So, A, parasitology, B, bacteriology, C, polymerase chain reaction, or D, all of the above. Okay po, so ang tamang sagot po natin ay letter C po. And then last question. Disease prevention and control in aquaculture farms. A, practice GAQP or good aquaculture practices. B, use of green water technology. C, biosecurity measures. Or D, all of the above. Okay po, so tama po, no? Letter D po, no? All of the above po. Lahat yan pwedeng gawin. So yun lang po. Thank you po sa inyong attention. Ma'am Rox, thank you so much po for giving your valuable time to us, for sharing your valuable time to us. I hope yung mga students po natin may napag-aralan. Okay, any questions po kay Ma'am Roxanne?